Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Inamin na mismo ni Pangulong Noynoy Aquino na nakipagpulong nga siya noon kay na Senador Bong Revilla Jr. at iba pang mga senador kaugnay ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, pero nilinaw ng Pangulo na hindi niya inimpluwensyahan ang mga senador na bumoto para mapatalsik si Corona. Gusto lang daw niyang makontra ang napapabalitang pag-pressure noon ng ilang grupo para mapawalang sala ang dating punong maestrado. Nakatutok si Salima Refran. Wala nang pagtanggi si Pangulong Aquino. Oo raw, kinausap niya si Senador Bong Revilla nung panahon ng impeachment ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Bukod kay Revilla, sinabi ng Pangulo na kinausap din niya ang ilan pang senador. Can I consult my notes? But I think it was Senator Jinggoy also at one point. Senator Gingona. Sino po nga ba? Probably Senator Recto. Not the majority of them, if I recall correctly. Pero mabilis niyang sabi, di raw ito para impluwensyahan o i-pressure ang mga senador na i-convict si Corona. Sabi kasi kahapon ni Revilla, kinausap daw siya ng Pangulo upang kumbinsing ibalato na ang conviction ng dating Chief Justice. We were trying to lessen their pressures on all of them. What I was trying to do was basically ensure that they decide the case on the merits of the case rather than any other outside factor. Wala rin daw nakikitang masama ang Pangulo sa pagkikipag-usap niya sa mga senador kahit gumugulong noon ang impeachment trial. Di naman daw niya pwedeng pabayaan na matakot o ma-pressure ang mga senador. May report daw kasi sila nung panahong yun na maraming grupo ang gumagalaw para i-acquit si Corona. Parang napaka-irresponsible ko naman kung pababaya ako na lang, yun ang pe-pressure sa kanila lahat na hindi naman tutugunan. Yung parang wala namang, yung parang ano ba tawag doon, pang-counter dito sa pressure na ginagawa. Sabi ng Pangulo, wala raw sa privilege speech ni Revilla ang hinihintay niyang sagot mula sa senador. Like any other citizen, na-accuse siya, gusto mo marinig yung panig niya, at inaasahan mo yun na tutugunan niya. Isa pa, sabi ng Pangulo, may pinagsamahan sila ni Revilla kahit papaano nung senador pa sila pare-pareho. Minsan nga raw, nangako si Revilla sa Pangulo ng suporta, bagay na di raw naramdaman ni Aquino. Tapos dumating sa isang punto na parang hindi ko nadadama yung kanya suporta sa lahat ng ating mga panukala. At itinanong ko sa kanya kung dapat ko pang hintayin yung hinaharap, no? Yung support in the future na pinapangako niya. And he didn't respond. At kung bakit kasama raw si DILG Secretary Mar Rojas sa usapan, dahil daw mas may diplomasya raw si Rojas at mas matagal na kasama ang mga senador, kaya ito raw ang naging tulay sa pulong. Ilang beses nag-request ang GMA News ng interview kay Rojas ngayong araw, pero puno raw ang kanyang schedule bukod sa may pahayag na raw ito kahapon. Sa kanyang pahayag kahapon, sinabi ni Rojas na pinag-drive niya si Revilla mula sa bahay nito sa Cubao hanggang bahay pangarap sa palasyo para makausap ang Pangulo. Pero di nasabi sa pahayag ni Rojas ang tungkol sa impeachment ni Corona. Sabi sa pahayag, gusto raw kasi makaharap ni Revilla ang Pangulo para pag-usapan ng ilang bagay kasama ng setihood ng Bacoor at ang pagiging Pangulo nito ng Partido Lakas. Dinepensahan agad ng palasyo ang magkaibang pahayag ng Pangulo at ni Rojas. Hindi naman po mutually exclusive yung dalawang pahayag na yun. Pag pinagsama niyo po yung sinabi ni Secretary Rojas at yung aking pahayag, yun po ang suma total ng pinag-usapan nila. Si DBM Secretary Butch Abad, sinabing naaalala niya ang pulong na binabanggit ni Revilla sa kanyang speech. Pero wala raw sa karakter ng Pangulo ang sinabi ni Revilla ang pangungumbinsi ni Aquino. Kung napag-usapan man daw ang impeachment noon, tiyak raw si Abad na ang sinabi ng Pangulo, bumoto na naaayon sa merito ng kaso. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.